Mabuhay mga kababayan! Ako si #WalkWithLan at maligayang pagdating sa ating pinakabagong episode ng Pamilya sa Senado. Okay, Dynasty o Demokrasya? Ngayong gabi, pag-uusapan natin ang isang usaping mas mainit pa kaysa sa adobo sa hapagkainan. Ang pag-iral ng apat na pares ng magkakapatid sa ating Senado sa darating na 20th Congress. Oo, tama, narinig mo. Tulfo, Villar, Cayetano at Ejercito Estrada. Isang pamilya, dalawang senador, parang reunion, no? Sa Malacanang, pero sa Senado. Pero seryoso, mga kaibigan, ito ba ang demokrasyang pinapangarap natin noong 1987? O ito na ang dynasty hinintay natin na wakasan? Halina't samahan natin ang mga ilang mga minuto na malalim na pagsusuri, katatawanan at katotohanan na magpapabago sa iyong pananaw sa politika ng Pilipinas. Kaya't ihanda ang kape, i-off ang notifications ha, at simulan natin ito. Bago natin simulan, mga kababayan, i-hit na natin ang like button, i-click ang subscribe at i-activate ang notification bell para hindi ka makaligtaan ng susunod nating episode. At kung gusto mong suportahan ang aming malalim na pagsusuri, magpadala ng super thanks. Kahit piso, malaking tulong na yon para ipagpatuloy natin ang ganitong content. Iwanan din ang iyong opinion sa comments. Dynasty ba o demokrasya ang labanan natin ngayon? Let's get started. Kung akala mo ang Game of Thrones ay tungkol lang sa mga dragon at trono, mag-isip ka ulit ha. Sa Pilipinas, ang tunay na labanan ay nasa Senado at ang mga kapamilya, ang mga bida. Sa unang pagkakataon mula ng 1987 Constitution, magkakaroon tayo ng apat na pares na magkakapatid, no? Sa 24-member Senate, sino-sino sila? Una, ang Tulfo brothers, si Senator Raffy Tulfo at ang bagong halal na si Erwin Tulfo na pumwesto sa ika-apat na pwesto sa eleksyon ng may 17.1 million na boto. Pangalawa, ang Villar siblings, si Senator Mark Villar at ang kanyang kapatid na si Camille Villar na umabot sa ika-10 pwesto. Pangatlo, ang Cayetano siblings, si Senator Alan Peter Cayetano at ang re-elected na si Senator Pia Cayetano na parehong halos hindi nawawala sa Senado mula noong 2004. At panghuli, ang Ejercito Estrada half-brothers, si Senator J.B. Ejercito at si Senator Jingo Estrada, mga anak ng dating Pangulong Erap Estrada. Seryoso mga kaibigan ha, parang family reunion ng mga dynasty ito. Pero bago natin husgahan, tignan natin ang konteksto. Ang 2025 midterm elections ay hindi lang tungkol sa mga boto. Ito rin ay labanan ng dalawang higanting pamilya, ang Marcoses at mga Dutertes. Sa gitna nito, ang apat na pares na magkakapatid na ito ay magiging sentro ng aksyon. Pero bakit mahalaga ito at bakit may mga nagsasabing ito ang rurok ng political dynasty sa Pilipinas? Tara, alamin natin. Ayon sa Philippine Center for Investigative Journalism, 80% ng mga district representative at 87% ng mga gobernador noong 2024 ay mula sa political dynasties. At ngayon, isang katlo ng Senado ay binubuo ng magkakapatid mula sa apat na pamilya. Kung ito ay isang pelikula, ang pamagat ay Dynasty, the Senate Saga. Pero seryoso, ang tanong natin, ano ang epekto nito sa ating demokrasya at bakit hindi rin napapasa ang anti-dynasty law na ipinag-utos ng 1987 Constitution? Simulan natin sa Tulfo brothers. Si Raffy Tulfo, ang idol ng masa, ay naging senador noong 2022 at ngayon sumali sa kanya ang kanyang kapatid na si Erwin, isang broadcaster na kilala sa kanyang Tulfo in Action. Pero nakakagulat, si Erwin mismo nagsabi na susuportahan niya ang anti-dynasty law at magbibitiw pa raw siya kung ito ay maipapasa. Talaga, kuya, magbibitiw ka kahit ikaw ang bagong darling ng Senado. Parang sinasabi ng adobo, nalalayo siya sa kawali kapag naging masarap na. Pero seryoso ha, ang mga Tulfo ay hindi lang dalawa,
May 4 pang miyembro ng pamilya ang tumatakbo sa House of Representatives, si Jocelyn Tulfo, asawa ni Raffy, si Ralph Tulfo Jr., anak ni Raffy, si Wanda Tulfo Teo, kapatid ni Raffy, at si Robert Tulfo Teo, anak ni Wanda. Kung mananalo silang lahat, 7 Tulfo ang nasa Kongreso, parang reality show na Keeping Up with the Tulfos. Susunod ang Villar siblings, ha? Si Mark Villar, dating DPWH Secretary, ay senador na ngayon. At sumali sa kanya ang kapatid na sa Camille na dating kongresista ng Las Piñas. Ang kanilang ina, si Cynthia Villar, ay natalo sa kanyang congressional bid. Pero tinawag niya ang kanilang pamilya na Good Dynasty. Good Dynasty, para sinasabi ng lechon na healthy option siya. Pero hindi natin may kakaila na ang mga Villar ay may malaking impluensya mula sa real estate hanggang sa politika. Ang tanong, ang boto ba sa kanila ay dahil sa serbisyo o dahil sa pangalan? Ngayon, ang Cayetano siblings, si Pia at Alan Peter ay halos permanenteng residente na ng Senado mula 2004, maliban noong 2016. Si Alan Peter pa nga ang nagsabi na mali ang pagtugligsa sa dynasty kung hindi raw korap ang pamilya. Kuya Alan, parang sinasabi mo na okay lang ang monopolyo sa politika basta hindi ninanakaw ang pera. Pero aminin natin, ang mga Cayetano ay may track record ng serbisyo. Pero paano natin tinitimbang ang serbisyo laban sa pagkakataong ibinigay sa iba? At ang panghuli, ang heres ito, Estrada Brothers. Si JV at Jinggoy, mga anak ni Erap, ay mga veterano na ng politika. Pero noong 2019, natuto raw si JV na hindi maganda na ang pagkakaroon ng masyadong maraming Estrada sa eleksyon nang matalo ang iba pang miyembro ng pamilya. Parang natutunan nila na hindi lahat ng Estrada ay pwedeng maging blockbuster sa balota. Pero bakit nga ba umuusbong ang mga dynasty ito? Ayon kay political science professor Julio Tihianqui, ang incumbency advantage ang dahilan. Ang mga nasa poder ay may access sa resources ng gobyerno tulad ng pork barrel at proyekto na ginagamit para mapanatili sa kapangyarihan. At kapag natapos ang termino, ipinapasa nila ito sa kamag-anak parang mana sa lupa sa probinsya. Ngayon, pag-usapan natin ang mas malaking tanong, ang political dynasties ba ay biyaya o sumpa? Ayon sa 1987 Constitution, ipinagbabawal ang political dynasties pero hanggang ngayon wala pa ring batas na nagtatakda dito. Bakit? Kasi ang Kongreso ay puno ng mga dynasty. Parang hinintay natin ang mga baboy sa babuyan ang maglilinis ng kanilang kulungan. Ayon sa mga pag-aaral, may malakas na ugnayan ng political dynasties at kahirapan. Professor Ronald Mendoza ng Ateneo ay nagsabi na kung mas maraming fat dynasties, mas mataas ang kahirapan. Anong fat dynasty? Ito yung mga pamilya na sabay-sabay na hawak ang maraming posisyon sa gobyerno tulad ng mga Tulfo at Villar. Ngayon sa Mindanao, halimbawa, 4 na congressional districts ang hawak ng isang pamilya mula 1987 hanggang 2025. Pero hindi naman lahat ng dynasty ay masama, di ba? Ang mga Aquino halimbawa ay nagbibigay ng inspirasyon noong people power. Ang mga Marcos naman ay may mga tagusuporta na nagsasabing sila ang nagdala ng disiplina. Pero ang tanong, kahit magandang intensyon, tama bang iilan lang ang maghari sa politika natin? Ayon sa PCIJ, 80% ng mga upuan sa House of Representatives at 87% ng mga gobernador ay mula sa dynasty noong 2024. At sa Senado, 8 sa 24 na senador sa 20th Congress ay magkakapatid. Kung ito ay isang laro ng chess, parang ang mga dynasty, ang mga reyna at ang mga ordinaryong kandidato ay mga pawn lang. Ang masaklap, ang dynasty ay hindi lang tungkol sa politika, tungkol din ito sa ekonomiya. Ang mga pamilyang ito ay madalas na may negosyo, tulad ng mga Villar sa real estate o ang mga Estrada sa showbiz. Ang kapangyarihan nila ay nagbibigay sa kanila ng access sa kontrata, proyekto at impluensya na hindi kayang pantayan ng ordinaryong Pilipino. Para maunawaan natin kung paano tayo napunta rito, balikan natin ang kasaysayan. Ang mga political dynasties ay hindi bago. Nagsimula ito pagkatapos ng Philippine Revolution noong 1898 ng mga ilustrado at mayayaman ang unang nahalal sa gobyerno. Pero ang tunay na pag-usbong ng dynasty ay noong 20th century ng mga pamilya tulad ng Marcoses, Aquinos at Ortegas ay nagsimulang maghari sa kanilang mga probinsya.
Noong 1987, isinulat ang konstitusyon na ipinagbabawal ang dynasty. Pero kailangan daw ng batas para ipatupad ito. At mula noon, maraming bilang isinampa mula kay Senator Miriam Defensor Santiago hanggang sa mga party list tulad ng Gabriela, pero lahat ay natulog sa Kongreso. Bakit kasi ang mga dynasty ang nakaupo doon? Parang hinintay natin ang mga daga na maglilinis ng kusina. Pero seryoso ha, ang term limits na ipinatupad noong 1987 ay nagkaroon ng kabaliktarang epekto sa halip na buksan ng politika sa bagong mukha, lalo na ito naging laro sa pagpapasa ng kapangyarihan sa kabag-anak. Halimbawa, si Cynthia Villar ay bumaba mula sa Senado para tumakbo sa House, habang si Camille Villar ay tumakbo sa Senado. Parang laro ng musical chairs, pero ang mga upuan ay para lang sa pamilya. Mula 2004, ang dynasty ay lalo lumakas. Noong 2004, 57% lang ng mga gobernador ang dynasty. Noong 2024, 87% na. At ngayon sa Senado, isang katlo magkakapatid. Kung ito ay isang telenovela, ang pamagat nito ay Pamilya ng Puder. Pero ang tanong natin, paano natin mababago mga ganitong sistema? Kung akala mo ang sibling senator sa pinakamalaking drama, maghintay ka. Ang 2025 midterm elections ay hindi lang tungkol sa mga Tulfo o Villar. Ito rin ay isang proxy war ng dalawang pinakamalaking dynasty sa bansa, ang Marcoses at ang Dutertes. Si Pangulong Bongbong Marcos, anak ni dating diktador, ay naghari sa 2022 elections. Pero ngayon, nahaharap siya sa hamon mula kay Vice President Sara Duterte, anak ng dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte. Ang kanilang dating unity team ay gumuho na at ngayon ang Senado ang kanilang labanan. Civil war ito, no? Pero sa halip na Iron Man at Captain America, may Marcos at Duterte. Si Sara ay nahaharap sa impeachment trial dahil sa mga aligasyon ng korupsyon at pagbabanta sa buhay ni Marcos. Ang 12 na bagong senador, kabilang ang mga bagong sibling senators, ang magdidesisyon sa kanyang kapalaran. At ang twist, si Amy Marcos, kapatid ni Bongbong, ay sumuporta sa kampo ni Duterte. Parang telenovela na may plot twist sa bawat episode. Pero bakit mahalaga ito? Dahil ang resulta ng impeachment ay magdidesisyon kung sino ang magdodomina sa 2028 presidential elections. Kung ma-impeach si Sara, tapos na ang kanyang political career. Kung hindi, siyang frontrunner para sa 2028. At sa gitna nito, ang mga sibling senators ay magkakaroon ng malaking papel. Lalo na ang mga Tulfo, nakakilala sa kanilang anti-establishment stance at ang mga Villar na malapit sa Marcos camp. Kung pagod ka na sa dynasty, huwag mawala ng pag-asa. May mga solusyon at ang unang hakbang ay nasa atin, ang mga butante. Ayon sa political reform advocate na si Erin Aguila, ang mga dynasty na ay nananatili dahil binoboto natin sila. Kaya't ang unang solusyon, alamin ang mga kandidato at pumili ng mga hindi lamang may mga magandang pangalan, kundi may tunay na serbisyo. Pangalawa, kailangan natin ng anti-dynasty law. Maraming bilang sinampa mula 1987 tulad ng Senate Bill 2469 ni Miriam Defensor Santiago, pero lahat ay natulog sa Kongreso. Kaya't ang hamon sa ating mga senador, lalo na kay Erwin Tulfo na nangako ng suporta sa batas na ito, ay ituloy ito. Pangatlo, palakisin natin ang voters education. Ang Makabayan Coalition, halimbawa, ay nangako na hindi maglalagay ng dynasty sa kanila senatorial slate. At ang mga grupo tulad ng Movement Against Dynasties, MAD, ay patuloy na nagtutulak para sa pagbabago. At panghuli, gamitin natin ang kapangyarihan ng social media. Sa X, halimbawa, maraming netizens ang nagagalit sa dynasty. Tulad ng isang user na nagsabi, parang isang katlo ng Senado ay magkakapatid na. Kaya i-share natin ang mga ganitong usapan. I-call out mga dynasty at i-push mga kandidatong tunay na magsiservisyo sa bayan. Mga kababayan, at 2025 midterm elections ay nagpakita sa atin ang dalawang mukha ng politika, ang kapangyarihan ng dynasty at ang potensyal ng demokrasya. Ang apat na pares na magkakapatid sa Senado ay hindi lang mga senador. Sila rin ang simbolo ng isang sistemang kailangang baguhin. Pero ang pagbabago ay hindi mangyayari sa isang iglap. Kailangan natin ng lakas ng loob, ng kaalaman at ng boto. Kaya sa 2028, piliin natin ang mga leader na hindi lamang may kilalang apelyido, kundi may tunay na puso para sa bayan. At bago yun, simulan natin ang pagbabago ngayon sa pamamagitan ng pagpapalaganap ng kaalaman, pagtutulak ng anti-dynasty law at pagiging aktibo sa ating komunidad.
Salamat sa inyong ilang mga minutong panonood. Kung nagustuhan mo ang episode na ito, i-hit ang like button, i-share sa iyong mga kaibigan, at i-subscribe ang channel natin para sa mas maraming ganitong content. Magpadala rin ng super thanks kung nais mong suportahan ang aming misyon. Iwanan ang iyong opinion sa comments. Ano ang gagawin natin para wakasan ang dynasty? Ako si #WalkWithLan at hanggang sa susunod nating episode, mabuhay ang demokrasya at mabuhay ang Pilipinas.